meningitis, anti-luga, anti-pneumonia. Itong vaccine na yung vaccine na. Kasi yung Haemophilus influenza vaccine eh. So, binibigayan kasabay nun. Kasi uso na ngayong nagbibigay ng combination. Diphtheria, pertussis, tetanus, antipolio, HIV. Meron pa kang pang-anim. Kung minsan isasabay mo yung second dose ng hepatitis B eh. Kaya 6 ang binibigay mo. Tanong ko lang, Doc Philip, bakit minsan pag nagpapacheck, nung maliit pa yung mga anak namin, minsan ito muna bibigay na bakuna, tapos babalik after 2 weeks, another bakuna. Ano yan? Depende sa... Pinapabalik-balik lang ba kami? O pwedeng sama-sama na lahat? Pag-charge na. Hindi. Kasi talagang ginagawa yun kasi tinataon yun sa immune response sa bakuna. Meron talagang mga period, pinag-aralan yan na dapat kada buwan mabibigay yung second dose o yung third dose para ma-mount yung immune system, maging epektibo yung bakuna. Pero take note, wala kang bakuna na magbibigay ng 100% na sigurado na magiging effective. So, we're trying our best sa ganong schedule ng pagbigay ng bakuna. Hindi lang basta namin na pinapabalik yung pasyente. So, maganda pala, doktora, meron ng mga combination ngayon. Yeah. Kagaya nito, I have here a small card. I don't know if it's possible. Hindi makukuha, maliit. Hindi siya makukuha. But you see this is small card. Colored pa siya, no, na merong sinasabi at this time ito dapat ibigay, ganyan. Kasi scheduled siya. Tama si Philip, no? Tinataon mo kung kailan yung magkakaroon ng best reaction ng katawan to have your best protection. So after mong DPTOPB 1, 2, 3 at 2 months, at 4 months, at 6 months, o kaya at 2 months, at 3 months, at 3 months, at 1 month, at 3 months, at 5 months. After every 6 to 8 weeks yun eh. Then, dadating na yung puntos na 9 months na tayo, magbibigay ka na ng anti-measles, which is very important. Kasi yung anti-measles, ang measles, madaling gumagaling. Pero ang nakakatakot doon, yung complication ng measles. Like complications like encephalitis, pneumonia, TB, o kaya conjunctivitis, o kaya luga. So these are the complications you want to prevent. Pag-usapan naman natin, doktora, from 1-year-old to 5-year-old. Ano naman mga babantayan? Kasi marami dyan mga 1-year-old to 5-year-old. Meron pa bang mga bakuna dito? Dapat at 1-year-old, nagbibigay na tayo ng anti-chickenpox, 12 months, right? Then after that, booster ng 3 months. Ang 1-year-old, ang 1-year-old, or before 1-year-old, I want to tell the mother na kailangan stimulate mo ang memory ng bata. Stimulate mo ang language niya. Stimulate mo ang kanyang reaction sa tao. Stimulate mo sa kanya ang what are the habits you want to form in him. Habits like what? Kaya ko sinasabi sa mga nanay, take time to read to your children from 0 up to the time you can afford to handle them na pwede mong paupuin. Pabasahin mo sila. Sino sa mga Filipinos ngayon ang may habit to read books? That's number 1. From 0 to 5 years old? 0 to 5. Hanggang hindi sila. Paano kung 2 years old? Baka hindi pa nakakaintindi. Kahit nga 0 years old, walang hindi pa nakakaintindi. I tell you a story. Kilala mo si Shaira? Yes. Si Shaira. Sa TV. Di ba? Siya yung very talented natin. Alam mo siya, ang nanay niya kasi is a dentist. Ang tatay niya is a Chinese businessman. Ayaw ng tatay niya na yung nanay niya magtrabaho na. So, nung pregnant siya, wala siyang ginagawa. You know what she did? Binabasahan niya ng encyclopedia, binabasahan niya ng diksyonaryo, kahit lalong makita niya, binabasahan niya at birth. Pagkapanganak ng bata niya, binabasahan niya ng kung ano-ano. Anong batang lumabas? So basically, meron ka ng basic intelligence, so you stimulate it. So what I'm trying to say is, basahan niyo, parang awa ko ng mga bata, kahit na ho comics, kahit na ho mga kung ano-anong dyaryo, basta read. How about music po, doktora? Music. Ang sabi nila, music is an organized sound. It stimulates the brain to think. So, kung gusto mo ang anak mo is maganda sa math, music is the stimulation. Tapos isa pa, kung mahirap patulugin ng mga bata, meron ka dapat music na kung yun lang ang papatugtugin mo, parang Pavlovian, alam ng bata, matutulog na ako. Anong klaseng music? Pwede bang radyo? Sa radyo, wala namang magandang music. Oy, merong ano station? FM, 99.8 ba yun? 99 point something. Yung mga soft lang. Oo, maski RJ music. RJ. Rock and roll? Pwede sa bata? Soft music. RJ, alam mo sa kotse, RJ ang music namin. Malaki station namin.
Yung classical music na yon, 99.3 98.7. 98.7, DCFE, and then RJ. 100.3. Tama ba? Yes, 100.3. Yun lang. Kasi, Magiging matalino yung bata. hindi ko sasabihin foolproof, but it will help at the development of the intelligence. And then, isa pa, dapat ang bata, kinakausap mo. Ang problema sa atin ngayon, sasabihin sa akin, kasi yung 1.5 na 2 years old, wala pang alam yung Bata, bakit kakausapin? Or burol. Or burol. Mga banga lalaki, burol talaga yan eh. Pero yung mga bata, paano? Sino ang nag-aalaga? Yung yayay na taga waray-waray. Sino ang kasama sa bahay? Ang salita nyo, English-Tagalog or English or Tagalog. Tapos ang lolo, Epokien. Ano masasabi? Okay lang naman po. Bilingual. Multilingual, kaya hindi siya nakakapagsalita. Oo. The trick there for them to speak is isang language lang muna. They will learn the another language. Which is Tagalog, It's up to you. English. It's up to you. If you want it, Pukien. If you want it, Okay. whatever. Tapos kailangan, pag sinasabi mo sa bata, nagsisilabicate ka, mama, papa, gano'n. Okay. Para ginagaya niya. Para nakikita. Phonics mo na Oo. siya. Nakikita mo kasi, subukan mo sa akin gagayahin ka na yan eh. By 6-8 months, gagayahin ka na. Sabihin ko nga dun sa isang pasyente ko, sabihin, anak ni Grace natin, ni Grace Urata, sabihin, tabagin mo si Grace, 1 year, 3 months. Sabi, hindi mamalag. Grace! O kaya, Roger! O, masasabi na, ginagaya ka. Okay, Doktora, maganda ang pinag-usapan natin, but we have to pause for a small break. Pagbalik natin, marami pa tayo pag-uusapan, paano alagaan ng mga bata. Don't go away. Okay, andito tayo ulit. Ang pinag-uusapan natin, how to raise healthy kids. Ang ating guest, isang magaling at mabait na doktora. She is the chairman of the Department of Pediatrics sa Manila Doctors Hospital. Siya rin ang Assistant Medical Director ng Manila Doctors Hospital. Doktora, Maliit ba ang baby mo than normal today? Kasi usually yun maliliit ang kanyang mga cells. Tapos, kumusta siya sa eskwelahan? So, kung maliliit ang cells mo, mga maliliit din ang cells natin sa brain. But, definitely, kung first trimester lang, wala yang masyadong effect. Pero, sasabihin mo, actually, first trimester, marami siyang effect. Hindi ka man forever na nagsisigarilyo. Pero, sasabihin natin, hindi namin maka-quantify kung gaano ang effect sa anak mo. Definitely, kahit siguro katiting, guilty lang tayo dyan. Oo, nga totoo yun. And tulad nga siya, actually napag-aralan niya yung mga fetal alcohol syndrome, yung mga lumalit nga na baby sa lumalabas dahil sa pagpaninigarilyo. Pero since lumabas naman yung baby mo na normal, ibig sabihin na hindi siya naapektuhan physically, meron kasi mga diferensya yan sa itsura. Kadalasan yun yung mga napapansin sa mga alcohol na intake during pregnancy. paano naman, Doktora, let's say yung nanay or yung tatay naninigarilyo o umiinom ng alak, makikita ba ito ng bata? Magagaya ba nila? Kung gusto mo na ang anak mo ay hindi magsigarilyo, kung gusto mo ang anak mo ay hindi uminom ng alak, be a role model. Kung gusto mo yung anak mo ay maayos sa bahay, dapat maayos ka din sa bahay. Kung gusto mo yung anak mo huwag magsisinungaling, to always tell the truth, be sure that you always tell the truth.